Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, itong ginawang pagbabalita, pagre-report ho ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan sa atin ho, na kung saan ay marami hong makukulong at makakasuhan bago ho sumapit ang Kapaskuhan. At nag-update na rin ho si Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan about ho rito sa Diskaya. Dito ho sa mag-asawang Diskaya, especially ho itong si Sara Diskaya. Na kung saan ay, alam mo, maswerte itong mag-asawang ito. No? Buti buhay pa ito. Ano? Buti walang gumagawa ho ng hindi maganda rito. Ano? Kasi sa laki ho ng nanakaw. Nanakaw ho nitong mag-asawang ito sa pera ng taong bayan ay pwedeng may mag-isip ng hindi maganda rito dito sa dalawang ito. Isipin nyo ilang daang 100 plus na bank accounts ang naka-freeze na accounts ho nila sa AMLAC. At bilyon-bilyon ho ang inabot pag pinagsama-sama ho yung mga bank accounts na naka-freeze ho ng AMLAC. Pakinggan ho natin ito mga kababayan, mga ka-analyze. Kasuhan na si Sara Diskaya at iba pang opisyal ng St. Timothy Construction kaugnay ng isang ghost flood control project sa Davao Occidental na halos 100 milyong piso ang halaga. Kabilang sa isinampa ang kasong malversation na walang piyansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. May halos 20 araw na lang para matupad ang pangakong ito. Kaugnay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa mga flood control scandal. Wala pang nakukulong pero may mga panibagong kinasuhan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil daw sa isang ghost flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kabilang dyan si Sara Diskaya at Maria Roma Angeline Rimando, mga opisyal ng St. Timothy Construction Corporation. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Ayon sa Pangulo, lumabas sa investigasyon ng Ombudsman na palsipikado ang mga isinumiti nilang patunay na tapos na ang proyekto kahit walang construction na ginawa, kabilang ang final billing, certificate of completion at mga inspection reports. Malversation ay isa sa mga kasong isinampa, isang krimeng walang piyansa. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Ayon sa Ombudsman, isa sa pangreklamong kriminal sa Digos City Regional Trial Court. Bukod kay Diskaya at Rimando, dawit din ang mga opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office, kabilang kanilang district engineer at assistant district engineer. Damay din at suspendido na ang mga section chief, project engineer at inspector ng DPWH. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang mga kinasuhan. For the same behavior, the DPWH Davao Occidental officials involved are likewise preventively suspended for a period of 6 months. Ito ay kalawang malaking kasong isinampa kaugnay ng flood control scandal. Pero marami pang nasa proseso ng investigasyon at pangangalap ng ebidensya ayon sa Ombudsman. Muling pangako ng Pangulo. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina. Maliwanag ho mga kababayan, mga ka-analyze na itong Diskaya, ito si Diskaya, ay bago ho magpasko, makukulong na yan at iba't ibang individual pa. ganun talaga. Matapos nyo hong
Kumbaga, matapos nyo ho magsaya sa pera ng taong bayan, hirap naman. Ha? Ito ho yung pagkakaiba ni Pangulong Bongbong Marcos at ho ni Digong. Ha? Si Pangulong Bongbong Marcos, mula SONA na nangako na iimbestigahan ng maanumalyang flood control project issue. Nakarating ho sa kasuhan, nakarating ho sa may mga nakulong na ho, hanggang nakarating ho tayo sa usaping ito. Si Digong, nung nag-expose ho ng 2020 about sa DPWH na meron daw korupsyon, walang nangyari. Wala. Ha? Nag-expose lang pero wala namang ginawang pag-iimbestiga. Hindi bumuo na katulad ni Pangulong Bongbong Marcos ng ICI. Ha? At may mga iba pang tao na pilit. Ha? Pilit idinidikit si Pangulong Bongbong rito sa flood control issue. Sino dapat ang pag-isipan na may kinalaman? Si Pangulong Bongbong Marcos na nagpa-imbestiga, nagpapakulong ngayon, o si Digong na nag-expose lang pero wala namang ginawa? Sino mas kaduda-duda sa gano'n? Ha? Saang lupalop ka makakahanap na magpapa-imbestiga ka sa isang kaso na damay ka? Meron ba nun? Sino mo si Digong? Nag-expose lang pero hindi nagpa-imbestiga. Sino kaduda-duda sa gano'n? Sige, isipin nyo. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, ito pag-usapan din ho natin mga kababayan, dating Senador Bong Revilla na kung saan, dati hong nadamay sa kaso ng PDAP, ngayon naman nadamay ho sa kaso nitong flood control project issue. Ano ba ito? Mga coincidence lang ba ito? Ha? At nako si dating Senador Bong Revilla ay nako, may mga post ho siya sa kanyang Facebook. Pakita ho natin dyan sa screen. Ayan o. Ito sabi nyo, ang naratibo na pilit nilang ikinakasa laban sa akin ay hindi lamang kasinungalingan. Ito'y sadyang di kapani-paniwala. Alam nyo mga kababayan, mga kanalas, wala akong umaamin sa House of Representative. Although, ang magpapatunay dyan, mga ebidensya, wala ring umaamin ng mga senador sa Senate. Wala ring umaamin eh. So, sino nga ba naman naamin dito? Pero kahit walang umamin yan, kahit i-deny ho nila yan, ang magpapatunay ho dyan, investigasyon at mga ebidensya. Ito pa sabi nyo, ginagamit ang aking pangalan para malihis sa katotohanan. Ngunit ang katotohanan kailanman ay hindi matatakpan, sabi ni... dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., dating dawit ho kayo sa PDAP. Ngayon dawit din ho kayo sa maanumalyang flood control project issue case. Ano nga ba yan? Mga coincidence ba yan? I have lived my life facing all challenges thrown my way. Hindi ako tumakbo, hindi ako nagtatago. Hindi ako umurong noon. Hindi ako uurong ngayon. At dahil ang katotohanan ay nasa aking panig, haharapin ko ito ng buong tapang at paninindigan. Hindi naman mali namang interpretasyon yung hindi porkit nagtatago at hindi humaharap. Ibig sabihin wala nang kasalanan. Hindi naman pwede yung ganon. No? Hindi naman pwede yung ganon, mga kababayan. Na porkit haharap ka, hindi ka nagtatago, inosente ka. Ha? Hindi pwedeng maging batayan ng korte 'yon. Kasama kayo na nanalig ako sa huli ang mga tunay na may sala ang mananagot para sa hustisya at para sa bayan. Ayan ito, alam ko nga, tanda ko dyan, itong si dating Senador Bong Revilla Jr., may pinapasoling pera ito doon sa PDAP. I-save natin yun Nasa 100, yata yun, plus. Oo.
Meron pa siyang hinihiling sa taong bayan. Nakapost yun. Oh. Please pray for me and my family. Oh, ipagdasal daw ang kanyang pamilya. Kaso Senador Bong Revilla, nababasa sa Biblia, dapat ang humihingi ng dasal, ikaw para sa sarili mo. Hindi yung ipagdadasal ka ng ibang tao. No. At mababasa rin ho sa Biblia, dating Senador Bong Revilla, na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay nililingon niya. Kasi mga kababayan, kahit anong deny, kahit anong deny ho ng isang tao sa issue, lalo na rito sa korupsyon, no? Kahit anong post ng dasal, ganito, ganyan, kung alam din talaga ng nasa taas, kung may sala ka o may ginawa ka o wala, wala rin yun. Wala rin yun. Oh, ito yung ano niya dati. Oh. Yung issue niya dati. Oh. Yung pinababalik ho, yung kanyang ewan ko, may pinababalik na pera sa kanya, 100 plus pakinggan natin. Samantala, pinababalik ng mga state prosecutor kay dating Senador Bong Revilla ang nasa 124.4 million pesos mula sa kanyang pork barrel. Yan ay kahit pa napawalang sala na si Revilla para sa kanyang mga kasong plunder o pandarambong kaugnay ng PDAF scam. Sa dokumentong inihain ng prosekusyon sa Sandigan Bayan, nakasaad na hindi naman daw dineklara ng korte na walang civil liability si Revilla. Kaya dapat pa rin daw niyang ibalik ang pera ng gobyerno kasama ang mga kapwa-akusadong sina Janet Lim Napoles at Richard Cambe. Giit din ang prosekusyon, pinal na ang desisyon ng korte dahil hindi naghain ng mosyon o apela si Revilla ukol sa naturang civil liability. Pero nanindigan ang kampo ni Revilla, wala siyang dapat ibalik na pera dahil wala naman siyang natanggap, direkta man o hindi, mula sa kanyang PDAF. Hindi na daw applicable ang sinasabing civil liability dahil hindi naman dineklara ng korte na criminally liable si Revilla na tumatakbong muli sa pagkasenador ngayong eleksyon. Ayan mga kababayan, napawalang sala daw siya doon pero hindi naman sinasabi na wala siyang, alam mo yon, liability. Kaya dapat ibalik ho yung pera. Ha? Kasi si Napoles ho, guilty. Ha? Actually, noong mga panahon na yon, yung mga iba niyang kasamang senador, duda. Especially itong si Senador Kiko Pangilinan. Ha? Pakinggan ninyo to. Sa kaugnay na balita, iba't ibang personalidad ang dumating sa Sandigan Bayan upang magpakita ng suporta kay dating Senador Bong Revilla Jr. Ilang miyembro naman ng oposisyon sa Senado kinuwestiyon ang pagpapawalang sala ng anti-graft court kay Revilla. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Inabangan ng mga supporter ni dating Senator Bong Revilla Jr. sa labas ng Sandigan Bayan ang magiging desisyon sa kaso nito kaugnay ng pork barrel. Iba't ibang personalidad ang dumating, kabilang na ang mga nakasama ng dating senador sa mundo ng pelikula. Kahit na ang impersonator nito ay nagpakita rin sa Sandigan Bayan. Ating pong irespetuhin ang suporta po ng mga Sa paglabas ng desisyon ng anti-graft court, agad naman na nagpasalamat ang pamilya Revilla sa naging paborableng desisyon. Nagpapasalamat po kaming lahat sa mga sumusuporta kay Senator Bong. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagmamahal. Okay, ano sabi ni Daddy Ramon? He's very happy. Sobra-sobra. Nagpakata yata siya ng baboy at saka ng baka. Sa kabila nito, questionable kay Liberal Party President Senator Francis Pangilinan ang desisyon na ito ng Sandigan Bayan. Ayon sa senador, paano anya naging guilty ang nanuhol pero not guilty ang sinuhulan? At paano anya naging not guilty kung inuutusang ibalik ang pera? Ayon naman kay Senator Panfilo Lacson, masaya siya para kay Revilla, pero bilang isa sa tumututol sa pork barrel system, ikinalungkot nito ang desisyon ng korte. Subalit nirerespeto niya ang desisyon ng korte. Nel Maribuho. Ayan ho mga kababayan, mga kanalay, Sandigan Bayan ho 6 years ago. Sino ang nasa Sandigan Bayan ng mga panahon na yan at sino ang presidente?
Oo, 6 years ago yan mga kababayan. So, ano ito? Si Digong, ha? Si Digong ho ang presidente noong time ho na yan. No? Oo, naalala ko yung sinabi ni Digong dati na hindi nung siya nanunungkulan, hindi raw ito ang panahon ng pagsasamantala, sabi niya. Oo. Pero lumalabas sa investigasyon ho ng ICI, nagsimula ho ang korupsyon sa Manumalyang Flood Control Project, puro sa kanya. Especially ho yung Diskaya. Umamin na nagsimula sila sa DPWH 2016. At si Mark Villar, inappoint niya dyan sa DPWH, biglang Secretary Kalihim, panahon niya rin. Pati ho yung mga engineer na sila Alcantara, Bernardo, puro panahon ni Digong. Tapos sabi niya, hindi raw ito panahon ng pagsasamantala. May commercial pa nga yan si Digong, yung lahat ng mga corrupt daw. Ito na raw ang huling Merry Christmas nyo. Naalala niyo yun? Press 1 dyan sa comment section. Pag napanood niyo ito. Diba? Ito na ang huling Merry Christmas nyo. Pero mula 2016 hanggang 2022, wala man lang hong napakulong na corrupt sa kanyang administrasyon. O ito, kayo na humusga rito. Si dating Senador Bong Revilla, dawit dati sa PIDAP. Na pinawalang sala ng Sandigan Bayan. Pero pinababalik ho yung 124 million pesos dahil meron pa rin daw siyang liability. Pero yung mga ibang senador, narinig niyo naman, duda si Senador Kiko Pangilinan. Si Senador Lacson ngayon ay hindi masaya sa ginawang hatol sa kanya ng Sandigan Bayan. No? May mga questionable sa ang ginawa ng Sandigan Bayan sa kaso ni Senador Bong Revilla. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.